Kinagabihan, bago mangyari ang krimen, nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan sina Mia at Asi. Ang tinitingnan po naming mga anggulo sa investigasyon ay yung una, yung babae is nakatibak and then po nagmamassage. So possible po na mayroon silang kumaga girlfriend, boyfriend nga po. So yun din po ang isa nating tinitingnan anggulo. It's my place. Pero ilang sandali pa, sinubukan daw ni Asi na makipagtalik kay Mia pero tumanggi ang biktima. I don't know. I'm not comfortable. Why? You're too fast. Take a seat, please. Mia, I'm your boyfriend. Do you trust me? Of course, Azzy. Doon nga po sa kanilang relasyon, maaaring meron po silang sexual encounter. Pero ano po yung posibleng pagsimulan ng away kung meron man? Posible baka ayaw po ng biktima kung ano man po yung gustong mangyari ng ating ng foreigner na boyfriend po. Bukod pa rito, isa pa sa nakikitang dahilan ng mga otoridad ay ang pagsiselos ng suspect sa ibang nakakausap ni Mia online. Hey, give me my phone! Who's this guy? That's my cousin. Your cousin. Your cousin sending you heart That's emojis. none of your business. Give me back my phone! This is my business. 2 buwan pa lang po silang magkarelasyon, ma'am. Ano? Opo. Pero hindi natin naalis na posibleng May kung pumasok ang selos. Opo, may selos. Possible din po yun. So, yun po yung mga tinitingnan namin na anggulo po. Umaga ng October 19, 2023, nahagip din sa CCTV na lumabas ang suspect na si Asi sa kanyang unit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kasama si Mia. Ano ang nangyari sa mga oras na magkasama ang dalawa? Give me back my phone! I'm sick of you! We should break up! Hanggang sa umalis ng mag-isa si Asi. Paano nga ba nangyari ang krimen?